Hello everyone! Welcome to my channel. So for today's reading ay para naman kay Bongbong Marcos. So marami kasing nagre-request tungkol kay Bongbong Marcos kung anong mangyayari sa kanya this halalan. So ating titignan sa ating baraha kung ano ang mga mangyayari kay Bongbong Marcos. Ano ang mangyayari kay Bongbong Marcos ngayong halalan? Oh, may malaking pagtitipon-tipon na mangyayari ngayong halalan. So, ang mangyayari dito ay maraming mga opportunity or mga kasunduan na mangyayari dito kang Bongbong Marcos. Ano din si Bongbong Marcos, problemado siya dahil sa sitwasyon ng kanyang partner, si First Lady Lisa. Medyo walang tutulong kay Marcos dito So, malaking problema to sa kanya dahil lahat ng tao ngayon ay nakaantabay o nakasuporta kay Duterte. Okay. Maraming pera ang nawala sa panahon ni Bongbong Marcos. So, grabe ang korupsyon na nangyayari sa panahon ni Bongbong Marcos. Okay. Lahat ng pera or anything na para sa bayan ay naibulsa nila. So, grabe yung korupsyon na nangyayari dito So, kaya pala galit si Inday Sara o di kaya si Duterte dahil nga yun yung pagkasundoon kasi ng mga magkaalyado before is na magkaisa sila, like they will have unity regarding sa kakaayos ng ating bansa. But ang nangyayari is kinurapot lahat ni Marcos o marami siyang mga ginawang labag sa batas. Kaya naikakasira ng ating bayan or even sa atin. So trending ngayon si Bongbong Marcos dahil sa kanyang mga hindi mabuting ginawa. So lahat ng iyon ay mga naibubulgar. Marami ding nagsasalita or who is keep on fighting for what is right. So may maraming dito ngayon naghanap ng justice. Magulo ang pangyayari or ang sitwasyon niya ni Bongbong Marcos dahil lahat ay nag-aaway-away. Lalo na si Lisa at saka si Sara Duterte. So, yung issue nila ngayon, napaka-mainit. Problemado sila dahil nga sa sitwasyon or na-leak na issue tungkol kay Lisa at saka iba pa and pati din sa kanya. Din siya, pero marami pa rin naniniwala sa kanya. Marami ding nakakita ng kabutihan na nagawa ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Giver din naman pala ito si Bongbong Marcos at we all know na mayaman talaga sila dati pa. So, kaya magtataka tayo kung bakit ganun yung nangyari. More on corruption, more on drugs ang issue na nailabas na news tungkol sa kanila. So marami ding hihingi ng hustisya sa mga pangyayari under Marcos. So marami ding sa kanya, marami ding pagtitipon or mga opportunities na i-offer din sa kanya. So marami ding event na pupuntahan si Marcos kagaya ng sa ibang bansa o di kaya mga organisasyon dito sa Pilipinas. Matalino si Bongbong Marcos sa kanyang mga ginawa, kaya nga lang may mga bagay-bagay na siya ay sumobra na. So kaya nagalit ang taong bayan sa kanyang mga ginawa. So malaki din ang loss of finances and yung mga plano ni Bongbong Marcos ay hindi mangyayari or may mga plan siya na hindi matutuloy. So yung Wheel of Fortune ni Marcos na medyo mala siya this year kasi nga this year is not really for him. Si Bongbong Marcos he is still fighting for what is right, kung ano yung right na para sa kanya
And also, marami din siyang ginagawa ngayon na parang i-bring up niya ulit yung sarili niya pagdating dito sa issue. And also, they are not also in good terms pagdating sa kanyang asawa kasi nga may mga bagay na nag-trigger sa failure yung mga nangyayari. So, kaya marami silang judgment na marireceive galing sa taong bayan. And also, ang dami nilang obstacles or chismis na marireceive, which is all of it is usually negative. So, there is also a big possibility na may impeach si Bongbong Marcos. And ang mangyayari din is pabigla-biglaan yung desisyon na may impeach siya. And then there's also a big possibility na magbaback out si Marcos, okay? So, bababa siya sa kanyang trono o sa kanyang posisyon. So, sa ganyang paraan o sa ganyang pangyayari, matutuwa ang taong bayan sa desisyon ni Marcos. Dahil ang gusto ng taong bayan ay si Duterte pa rin. Okay, most of the people around us is on Duterte kasi. So, may good luck naman din na marireceive si Bongbong Marcos. So, kaya nga lang, medyo he will do something parang zero agad. Alam mo yung babalik siya sa una kung ano yung ginawa niya dati. Kasi si Bongbong Marcos kasi supposedly hindi ganun yung mga gusto niyang gawin. Parang, alam yun, na shock siya or naiba siya nung siya yung naging presidente. Biglang nagbago. So, kung sa iba pa to is lumabas yung tunay na kulay niya. But eventually, si Bongbong Marcos ay kontrolado din ng mga taong nasa paligid niya or yung mga kalyado niya din. So, may mga kontrata din siya which is something na related sa pera na alam niya ay mas ikakayaman niya. Kaya nga, siguro yung mga negative na or hindi mabuting gawain ay tinanggap ni Bongbong Marcos regarding sa mga negosyo. So, number one trending na negosyo ngayon na na-leak regarding sa kanila is yung sa drugs. So, kaya yung mga taong bayan ay hihingi ng hustisya. Kaya nga may mga gulong-gulong na nangyayari dahil nga disagree yung side na Sara Duterte which is sa mga ginagawa ngayon ng mga Marcos. Kasi yung mga ginagawa ng Marcos ay hindi nakakabuti sa ating bayan or sa ating kapwa Pilipino. Kaya gusto nila na ito ay matigil at hindi mag-success or mas lumago. Kasi alam niyo nangyayari yun sa bansa, diba? There is more on rape, patayan, mas grabe yung drugs ngayon, talamak yung droga ngayon sa bansa. Dahil nga, mas pinapairal ni Bongbong Marcos ngayon ang pera kontra sa ikabubuti ng bayan. Matalino si Bongbong Marcos ginagamit niya ang kanyang utak para sa kanyang ikakaunlad. Well, in fact, smooth naman yung nangyari before. Pero nga lang, palpak yung sa kanya, yung nag-guide or anything na nag-a-advise sa kanya, na which is part of his family. So, si Bongbong Marcos ngayon ay in deep sorrow. So, problemadong tao to ngayon. And may plano siyang umalis sa ibang bansa. Or pinukontrata siyang may mga maibibentang mga lupa like that. Ganun ang mangyayari. Kasi may plano tong umalis ng bayan. Okay? So, dito, pupuntahan niya dito yung asawa niya. Kasi wala pa dito si Lisa. So, andun pa rin siya nakadetain sa ibang bansa, which is sa Los Angeles. So, gagawin lahat ni Marcos para para advice kang Marcos na gawin yung mga bagay na hindi nakakabuti sa bansa. Hindi yun mangyayari dahil nga palpak yung nag-advise sa kanya pagdating dito. So, mainit ang ulo ni Marcos ngayon. He is overthinking dahil nga yung mga plano na gusto niyang mangyari ay hindi matutuloy or mauudlot. Kasi nga, may dealing na nangyayari. Okay, so medyo nagkakagulo-gulo sila tsaka may misunderstanding kasi nga may mga masama silang balak dito sa Pilipinas which is hindi matutuloy. Kasi nga, failed
namulat yung taong bayan. And also, he is also having a plan to go abroad again. Pupuntahan niya yung asawa niya kasi si Lisa is still now is nakadetain. So, pupuntahan niya yung partner niya to fix anything. Okay. Again, si ano ngayon is in deep sorrow, si Bongbong Marcos, pero hindi niya pinapalata. Kasi he knows to himself na pag nalaman to ng buong tao or ng buong bayan o ng buong bansa, maraming matutuwa. So, maraming stagnant ang mangyayari sa mga plans ni Bongbong Marcos this year. And also, marami ding nakabatsyag sa kanya. So, maraming matang nakatingin sa kanya para makita kung ano talaga yung tunay na ginagawa or mga hidden agenda ni Bongbong Marcos. So, alam niyo yung karma niya, binigay na yun. Okay? Ito kasi yung ang Diyos kasi, hindi niya, ang Diyos kasi, He will not allow to do things na hindi mabuti. So, hindi niya tinotolerate yung mga ganung bagay. Yes, nag-succeed si Marcos for almost 3 years to do those things. But eventually, iba yung balik sa kanya. Di ba? In just a short period of time. Kasi si Lord, hindi niya ina-allow yung mga ganyang bagay because it's not good. Especially yung taong bayan na yun, nahihirapan or nagsasacrifice. So, maraming galit kay Bongbong Marcos. So, gusto siyang tanggalin or impeach. So, there's a big possibility na siya mismo yung magsusurrender sa sarili niya regarding sa issue or regarding sa pangyayari ngayon. So, maraming struggles or anything na haharapin si Marcos. Sobra-sobra pa, okay? Ito ay bayad sa kanyang mga masamang ginagawa sa bayan. So, ayun guys. So, yun. So, ayun guys, huwag tayong gumawa ng masama dahil grabe ang impact nito sa atin. So, babalik din sa atin yung mga babalik din sa atin yung mga hindi mabuti nating ginawa. Kaya tayo ay magpatuloy na gumawa ng kabutihan at hindi kasamaan. So, sa mga sumusuporta sa akin, thank you so much. So, sa mga bago dito, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ingat guys. God bless. Bye.